Hi guys! Welcome back sa Freelance Buddy Channel. Today, pag-uusapan natin paano nabago ng freelancing ang buhay ko. Ako nga pala si Luis, 8 plus years na ako sa freelancing at ang niche ko ay Amazon PPC at Account Management. So, short story lang kung saan ako nanggaling. Taga Mindanao po ako, pero nag-high school ako at college sa Cebu. Ang school ko ay Cebu Doctors University. Then, nag-work po ako as a RadTech before ako nag-freelance. Yung sweldo ko noon as a RadTech is 10K. By the way, hindi intensyon ng video na to na mag-brag. Gusto ko lang mapakita sa inyo ano yung posible. And guys, 32 na po ako. So, mas younger sa akin na maraming achievements. And hopefully sa mga videos ko, mas mapadali, mas mapabilis, improve ang buhay nyo through freelancing. Not just financially, kasama na rin yung health and wellness. By the way guys, ignore nyo lang tong mata ko kasi meron akong eye allergy dahil sa lash lift. So, isa sa mga dream ko talaga noon is magkasasakyan kasi yung school ko sa college at yung bahay namin is sobrang layo, more than 1 hour and a half. Tapos alam nyo naman sa Pinas, napaka-stressful mag-commute. So yun, dream ko talagang magkasasakyan. And finally, nagka-Suzuki Celerio na ako. Mura lang siya guys, sobrang tipid sa gas and reliable. So kahit hindi man ako nagka-car noon, nung sobrang stress ko pang magbiyahe papunta ng school at saka sa work, finally, na-achieve din naman. So next is yung condo. Again, malayo kasi yung tirahan namin sa city. Parang ang saya magka-condo, 'di ba? So ngayon meron akong dalawang condo. Yung isa is pina-Airbnb ko na, yung isa is nagda-down payment pa lang ako. So far yung Airbnb is doing well naman. So yun nung 10K pa lang yung sweldo ko is tumitingin ako ng mga condo. Tapos parang hindi talaga achieve yung price. So, ngayon yung mga binili ko is isang 1 bedroom at saka studio. Affordable lang din naman siya at saka maganda yung location. Yung Airbnb is actually malapit siya sa airport. So, goods din naman siya for the price. Next is sariling bahay. So, meron na din kaming sariling bahay. Isa siyang bungalow house. Pinarenovate lang to namin. And matagal na tong bahay na to actually hindi namin siya ginalaw. Kasi parang hindi ko talaga ma-imagine na ma-afford ko magkabahay noon. So happy ako ngayon na finally achieve na siya. Yun guys, imagine nyo talaga na kaya nyo at kakayanin nyo. So next naman is mga domestic and international travels. So far naka-Korea na din, Singapore, Malaysia. Tapos ang mahal mag-travel guys. So alam nyo naman siguro, lalo na yung tickets ngayon, galing pa akong Mindanao. So if need namin mag-travel is pa Cebu pa kami or pa Manila or pa Davao before kami makapag-travel. So again, ang mahal mag-travel. Noon pag umuwi kami sa province, let's say summer break or yung mga ganon is parang ang mahal, nagbabarko lang kami. Tapos parang ang mahal talaga mag-travel. So mahal siya at saka ang mahal talaga. So kung mag-Korea ka, hindi biro yung gastos. At aside sa international, naka-Boracay na din, El Nido, Baguio. So nakaka-travel na like at least twice a year. Next is may pang skincare na tayo guys. So acne prone kasi ako at dahil sa acne marami din akong scars. So gusto ko talagang magka-budget for skincare. So need talaga ng budget pang Watson, pang laser, pang toiletries. Kahit paano naman, carry na siya. Nakapag-shopping na din sa Sephora at sobrang mahal niya guys. So next is shopping ng mga damit, ng mga kung ano-ano. So before is I think once a year lang siguro kami bumibili ng damit like around Christmas. Pero ngayon, okay na ako sa Uniqlo. Nakakabili na rin ng Uniqlo at saka nakakabili sa Zalora. So happy na ako dun. Next is meron na tayong pang-adulting guys. Meron ng pang-insurance, pang-investment. So meron akong life insurance galing sa PruLife at meron din akong HMO na galing sa employer ko at saka meron din akong index funds. So guys, importante to. So maybe if early pa lang kayo, di nyo nafe-feel na kumuha ng ganito. So pero sa tagal ko na talaga, parang na-realize ko na din mo talaga ng insurance kasi ilang beses na rin ako nagkasakit. So na-hospital na din, meron akong IBS, na colonoscopy na. So guys, kung freelancer kayo, graveyard kayo, inaabuso nyo yung katawan nyo, kumuha na kayo ng insurance. So next is nakaka-eat out na din. So ako, mahilig ako mag-samgyup. Tapos ang mahal mag-samgyup guys. Tapos gusto ko talagang mag-samgyup like at least once a week. Hindi naman once a week, pero so far achieve na naman siya. Kasi ang mahal talaga, kung sweldo mo 10K, tapos mahilig kang mag-samgyup, ang laki na din na bawas nun sa sweldo mo, 'di ba? Tapos ngayon sobra pang daming cafe, sobrang daming trending na food sa TikTok at saka Instagram. Kahit papaano meron ng budget para sa mga ganon. So yun siya guys, yun yung mga na-achieve ko so far sa freelancing. If strategic kayo at hardworking, marami talagang blessings. Maraming
freelancers ngayon, I think nakikita niyo sila nagva-viral sa TikTok, 1 year pa lang, less than 1 year, nagkabahay na, nagkasasakyan. Kasi mabilisan talaga sa freelance, mabilisan yung blessings. Pero minsan din is mabilis mawala yung clients. Pero focus lang tayo sa positive. At ngayon, mag-start na kayong magsulat ng mga goals nyo, yung dream house nyo, yung dream car, skincare, ano pa yan, shopping. Try nyo na, isulat nyo yan, i-manifest nyo. And of course, mag-work din. And be strategic. So thank you guys and see you sa next video. Bye!